Paano ko na-afford ang 57 million pesos na bahay? Ito yung bahay na binili ko sa halaga 57 million pesos. Hindi ito house tour vlog. Ito yung kwento na 6 na moves na nagdala sa akin dito. Akala na marami kailangan ng mayamang pamilya, diploma o malaking kapital para makabili nito. Hindi yun nangyari sa akin. Nalugi ako ng ilang mga negosyo. Nawala ng income ng pandemic at noong 2020 halos bumalik ako sa umpisa. Ipapakita ko yung 6 na moves at yung 3 rules ko bago bumili ng isang bahay. Yung pang-5 move yung pinakamahalaga. By the way, I'm Coach Frank. Dropped out ako at nakabuo ako ng multiple businesses, earned millions of pesos at 25, at helped 15,000 Filipinos to reach 100,000 pesos in savings and created 22 millionaires na. Simulan natin move 1. Hindi ako pinanganak na marunong mag-business. Wala nag-abot sa akin ng milyon-milyon para may pambili ako ng bahay. Noong bata ako, simple lang naman ang naintindihan ko. May mga bagay na gusto ang isang tao. Kapag nahanap ko yun at nabigay ko sa kanya, may pwede akong kitain sa gitna. Hindi ko pa alam ang marketing or profit margin noon. Ang alam ko lang kung may demand, may produkto at may benta. Noong around 17 years old ako, pumasok ako sa e-commerce. Wala pang TikTok noon at wala pang TikTok shop noon. Ang ginagawa pa dati is kukuha ka ng produkto, ipopost mo online at sasagot sa mga messages at mag-aayos sa mga orders. Mukhang simple lang tong negosyo na to at mukhang masaya kasi malaking kinikita nito. Katulad na nag-e-commerce ako, ito yung mga proof na kinikita ko dati. At doon ko nakuha yung malaking realization ko dati. Hindi dahil meron kang 1 million peso na sales na pinapakita nila sa online, meron ka ng 1 million pesos na pera. Magkaibang revenue, profit at yung cash flow. Ang revenue ay lahat ng perang pumasok sa'yo. Ang profit, ito yung natira doon sa revenue pagkatapos ibawas yung mga cost, ads, renta, tao, shipping, refund at iba pang mga gastos. Ang cash flow naman is yung perang talagang available na pwede mong ipambayad ngayon. Sa business, meron talagang panahon na marami akong orders at mukha talagang okay sa social media. Pero nangangapa pa ako sa loob. Sinubukan ko ang mga negosyo na pagbebenta ng mga damit, clothing line, cosmetic, jewelry, restaurant, thrift shop. May kumita, may nulugi, may malakas lang sa umpisa pero humina pa rin. Mga around 70 nagbukod na ako nito sa magulang ko. Akala ko yung freedom is walang nagutos sa akin pero wala rin nagluluto, maglilinis at magbabayad ng renta o maghahanap ng pera pa sa susunod na buwan. Ang totoong freedom is hindi kawalan ng responsibility. Ang freedom is yung kakayahan mong akuin ang responsibility ng sarili mong buhay. Kaya ang first mechanism natin is simple lang. Matutong magbenta, mag-track ng 3 numero, revenue, profit at cash, at maging masipag lang at consistent sa pagtatrabaho. Pero may problema, kahit marunong ka magbenta, pwedeng mamatay ang produkto na binebenta mo. At noong 2020, yun mismo ang nangyari sa akin. Move 2. Noong pandemic, parang sabay-sabay na pinatay ang mga negosyo ko. Yung restaurant, kailangan ng taong lumalabas para may bumili sa restaurant pero bawal sila lumabas. Yung mga products namin sa e-commerce, majority ng mga suppliers ko is galing sa China. Hindi ako makapag-import kasi sa China galing yung virus. Kaya nahihirapan ako sa importation. Yung dating sobrang daming sales at cash na pumapasok, biglang huminto. Dito madaling magpanika. Inisip mo siguro ngayon, kapag nawala ang trabaho ko o humina ang negosyo ko, saan ako pupulutin? Yan at yan din ang tinanong ko sa sarili ko noon. Pero pinalitan ko ang tanong. Imbis na itanong ko sa sarili ko na ano yung produkto na pwede kong ibenta, at tinanong ko na sa sarili ko, anong ang problema na kaya kong solusyonan gamit yung alam ko or yung skills ko. Marunong akong gumawa ng ads, content at video editing. Marami akong mga kilalang business owners na kailangan ng video ads at content. Kaya sinabi ko sa nila, ako na ang gagawa. Hindi ako bumili ng inventory, hindi ako nagrenta ng pwesto, laptop, internet at skills lang ang puhunan ko dito. Ito yung tinatawag kong digital service. Kapag nasira ang isang income source, meron kang skill na magagamit para makatawid sa susunod. Isa lang muna, ang goal mo dito is hindi maging expert sa internet. Ang goal is maging useful sa isang problemang may taong willing bayaran. Specific problem, specific service, specific result. Ang pera ay susunod sa usefulness. Pero kahit useful ka, wala kang kikitain kung wala naman nakakaalam ng i-offer mo. Kaya kailangan natin gawin ang kinatakutan ng maraming mga beginner. Mag-apply, makipag-usap at mabuhay sa rejection. Move 3. May kilala akong virtual assistant na mayroong international client. Nakita ko na mas malaki yung income niya kaysa sa akin. Kasi sa akin, local lang ang mga clients ko. Kinukuha nila ako ng 30,000 pesos per month sa ads editing. Siya, VA, pero nasa 50,000 pesos siya. Kaya nagpaturo ako sa kanila kasi mas mataas ang bayad sa international clients. Tinuruan nila ako gumawa ng profile, magpakita ng sample work, mag-apply at sumagot sa mga interview question. Eventually, nakuha ko ang first international clients ko after a few tries. Around $8 per hour ang rate ko
noon or nasa 80,000 to 100,000 pesos ang bayad niya sa akin. Ang first client ko, isang pangalan niya si Trevor Jones. YouTuber siya na gumagawa ng mga video editing at CapCut tutorials. Ako nag-edit ng mga videos niya. Nag-comment pa nga ako isa sa mga videos niya by thanking him to be the best version of myself. Tapos kumuha pa ako ng more clients kahit bulol pa ako mag-English nun. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung pruweba ko. Actually, that business is not actually what do you call this? What's the right word for that? Kung makikita mo, hindi naman perfect yung English ko, di ba? Bulol pa nga ako nito. May mga applications din ako na hindi nila nire-replyan. At meron din mga clients na hindi ako pinipili. At may boses sa utak ko na laging sinasabi na baka hindi ako pang international, baka mapapahiya lang ako. Pero napansin ko na meron silang 3 tanong na mahalaga para sa kanila. Kaya ko bang gawin? Kailangan niya? Maasahan ka ba? Makapag-deliver ka ba sa deadline? Hindi niya tinatanong kung magaling ka ba mag-English, honor student ka ba? Tinatanong ba nila kung ano yung tinapos mo, kung graduate ka and everything? Hindi niya tinatanong yun. Kasi sa totoo lang, wala silang pakialam dyan. May pakialam lang sila sa output. Kapag nag-invest sila sa'yo, kapag nagbayad sila sa'yo, ang tanong, guaranteed ba yung kapalit? Kasi hinahire ka nila para meron silang matapos na task kasi hindi nila kayang gawin yun. Kaya mechanism ko noon ay 3. Gumawa ng sample work, mag-apply lang consistently at ayusin yung output kada feedback. Kapag nakapag-apply ka na ng 10 application, tapos walang sagot, baka mahina yung profile mo, baka generic ang message mo, o mali lang yung client na pinapasukan mo. Treat it like numbers. Kung isang application lang ang pinadala mo, wala ka pang data, hindi ka pa makakapag-decide doon. Kung 100 ang pinadala mo at 0 ang reply, malinaw na meron kang kailangan na baguhin. Hindi mo kailangan ng fake confidence. Kailangan mo lang dito ng feedback loop. Action, result, review, improve, and repeat. Ito ang ginagawa ko sa lahat ng mga negosyo. Hindi ko iniintay na mawala ang kaba ko. Kumikilos ako habang kinakabahan. At kalaunan, dumadami ang mga clients ko. Hindi ko matandaan ng exact peak, pero sapat na magkaroon ako ng bagong problema. Kasi sa totoo lang, mas malaki ang income, mas kukunti naman ang oras. Maraming mga freelancers na akala nila is nakaalis na sila sa rat race. Ibig sabihin nun is medyo meron na silang financial freedom. Kumbaga meron na silang freedom. Mali. Hindi sila nakaalis sa rat race. Gumawa lang pala sila ng bagong trabaho. Kumbaga glorified employee lang ang pagiging freelancer. Kasi binibenta mo pa rin yung oras mo dun sa mga kliyente. Kumbaga, empleyado ka pa din. Mas mataas nga lang yung bayad sa'yo. Kaya ang ginawa ko is yung Move 4. So umpisa, masaya ang bawat bagong client na meron ako. Bagong client, dadagdag ang pera ko ng 100,000 pesos per month each. Pero kung ikaw ang lahat ng gumagawa sa bawat client, dadagdag ang deadline, dadagdag ang meeting, dadagdag ang messages, revision at pressure. Hourly pa man yan or project based, mayroon ka pa ring limit. Kasi meron ka lang 24 hours sa isang araw. Hindi mo kayang gawin 50 hours ang isang araw. Hindi mo din kayang gawin na sabay-sabay lahat. Yan ang nangyayari sa akin. Dumadami ang clients hanggang halos buong araw na akong nagtatrabaho. Kumikita nga ako ng dollars. Yes, masaya ako doon pero oras ko pa rin yung binibenta ko. Kapag tumigil ako, hihinto ang kita. Kapag nagkasakit ako, may delay, hihinto pa rin ang kita. Kapag sabay-sabay ang revision, ako ang magiging bottleneck. May point na gusto ko nang bumalik sa e-commerce. Kasi doon, hindi ko binibenta yung oras ko. Binibenta ko doon yung produkto ko. Pero sabi ng girlfriend ko noon, na fiancé ko ngayon, sabi niya, huwag mong iwan yan. Turuan mo na lang ako. Ako na lang ang gagawa. Sa simpleng sentence na yon, binuksan nito ang pinakamahalagang tanong na sa isip ko. Kailangan ba ako mismo ang gumawa ng lahat? Maraming masipag na tao na stuck dahil proud silang kaya nila lahat. At sa umpisa, okay lang naman talaga yun kasi kailangan mo matutunan lahat by yourself. Pero habang lumalaki ka, ang palaging ako na lang ang gagawa is nagiging preno yun sa negosyo mo. Kaya gumawa ako ng simpleng shift sa belief ko. I-document kung paano ko to gawin, ipaliwanag ang quality standard at magturo ng isang task sa ibang tao. Pero tatandaan mo to, kapag in-automate mo yung magulong proseso, mabilis silang magiging magulo. At kapag gets mo na yun, handa na ako na ipakita ko sa iyo yung next move na talaga nagbago ng income. Move number 5, ang diskarte sa gitna. Sinabi ko sa girlfriend ko at that time na hindi ikaw yung kukunin ko kasi magtuturo pa ako from scratch eh. Hanap na lang ako ng taong marunong na, at least di ko na sila tuturuan pa. So napaisip ako, meron pala akong kaibigan na nag-aaral ng video editing at gusto niya mag-edit. May clients ako na hindi ko kayang gawin lahat. Kaya sinabi ko sa kanya, bro, ikaw ang mag-edit, babayaran na lang kita. Mga around 20,000 pesos ang gusto niya. At that time, may clients ako na nagbabayad sa akin around 100,000 pesos per month. Sabi ko sa kaibigan ko, i-hire kita, gagawin kitang 30,000 pesos per month. Pero committed ka lang sa team. Mas mataas yun sa hinihingi niya.
pero para sa akin, nabawasan ng production work ko at tuloy ang delivery sa client ko. So, tatlo kami nakikinabang dito at walang talo. So, kung isipin natin 100,000 galing sa client minus 30,000 na galing doon sa kaibigan ko na siya yung gumagawa ng trabaho, ang natira sa akin is 70,000 pesos na hindi ako yung gumawa ng trabaho. So, magkichill lang ako dyan, kikita pa rin ako. Pero, syempre, meron tayong cons. Kapag pumalpak ang delivery or gawa ng tao mo, ako ang haharap sa client, ako yung mapapagalitan. Sa mga nagsasabi naman na, grabe ang ethical naman yan, hindi ata yung legal. Ganun ginagawa ng mga BPO at mga other agencies. Ang ginagawa lang namin dito, pinoprovide lang namin dito is yung sales, communication, management, quality control at convenience. So, habang dumadami ang clients na pumapasok sa akin, kumukuha ko ng mga iba't ibang mga editors, empleyado, at ibang mga team members para sila gumawa ng trabaho para sa akin. So, kalaunan, hindi na ako nag-edit ng bawat video, hindi na ako yung gumagawa ng mga trabaho. Nagbuo lang ako ng sistema para kahit accept ng mga clients at ng maraming project, pwede silang gumalaw na sabay-sabay. So, from e-commerce, naging freelancer ako at naging digital middleman na ako. Sa pagiging digital middleman, hindi ka na glorified employee. Nagiging business owner ka na. Kasi kung may problema, may skilled person na kayang gumawa, ikaw lang yung magko-connect. Ino-organize mo lang at sinisigurado mo lang na makukuha nila yung resulta na hinahanap ng mga kliyente mo. Kung isipin mo, parang contractor naman to sa bahay. Hindi naman sila yung naglalagay ng bawat hollow block para mabuo yung bahay na yun. Pero sila ang responsible sa bawat tao ni foreman. Sila ang bahala sa schedule, budget, sweldo, final output at sa quality control. Gayun din ang middleman. Inisip mo siguro wala akong team, hindi ko ito magagawa. Hindi mo naman kailangan ng 10 empleyado para makapagsimula lang ng isang digital middleman business. Kung kailangan mo lang ng isang client, isang service at isang reliable na empleyado. Pero saan ka kukuha ng client? Yan ang tamang tanong. Dahil kahit gaano pa kagaling ang team mo or ng empleyado mo, kung walang taong magbabayad para dyan, wala ka rin negosyo. Kaya client first ang system ko. Hanapin ang problemang may budget. Gumawa ng malinaw na offer para sa client at i-close ang client. Nung freelancer pa lang ako, kailangan ko dagdagan yung sarili kong oras para lumaki ang income ko. Kailangan ko magpuyat, kailangan ko mag-overtime, and etc. Nung naging digital middleman ako, pwedeng multiple clients, pwedeng sabay-sabay na clients at nakakatulog na ako ng more than 8 hours per day. At once a week na lang ako nakikipag-meet sa mga clients ko. Hindi yun dati na ilang meetings, ilang clients, ilang deadlines, lahat ako gumagawa. At least, mas mapapadali buhay mo pero hindi ibig sabihin nun, wala ka nang gagawin ni isa. Kasi ako, mula sa editing, ang nangyari is naging hiring, training, at quality control na lang ang ginagawa ko. Mas madali siya, may trabaho ka pa rin, pero scalable na siya. Hindi mo na binibenta yung sarili mong oras. Akala mo, okay na yun, maganda na yun. Paano kung sinabi ko sa'yo is meron pang next level dito na mas madali pa naman? Paano kung merong gustong bumili ng services sa'yo na hindi mo kayang gawin? Diyan pumapasok ang Move 6. Ang Move 6 ko is ibenta ang solusyon, hindi ang ego mo. May potential na client na kailangan ng website design. Ang problema is wala akong alam sa website design. Ang alam ko lang is mag-edit lang ng content. Yun ang alam ko, yun ang yung ginagawa ko from start eh. So, ang unang instinct ko sa isip ko is, wag ko na tong kunin tong client na to, wag ko na siyang i-entertain. Pero naisip ko, sayang, pera din sana yun. Kung marunong lang ako mag-website design, kukunin ko yun. Pero naalala ko lang na nangyari sa akin nung nagkaroon ko ng unang empleyado ko sa editing. Hindi naman kailangan ako yung mismo gumagawa para matulungan ko yung client. Ang kailangan ko lang naman is gumawa ng tamang solution para sa kanya at maghanap ako ng kaibigan na marunong mag-website design. At ako lang sa gitna. Ako kukuha ng client, siya gagawa ng website. So naghanap ako ng kaibigan ko na marunong gumawa ng website design. Nag-search lang ako sa internet at nakita ko magandang gawa niya. Sabi ko sa kanya, meron akong client dito na kailangan ng website design, magkano ang offer mo? Sinabi niya sa akin kung magkano offer niya, trinipli ko lang yung sinabi niya sa client ko at sabi ng client ko, goods, no problem. So eventually, nakuha namin yung client. Doon lumawak ang thinking ko. Kung na-close ko tong client na to kahit wala akong experience sa website design, basta maganda yung offer mo, maganda yung guarantee mo, at mabibigay mo sa kanya yung hinahanap niya, hindi ka naman i-scam eh. Gets mo? Simula nung lumawak yung utak ko at lumawak din yung services namin. Hindi lang kami nag-offer ng video editing services. Nag-offer na rin kami ng website design, graphic design, advertising, content lead generation, automation, at sobrang dami pang iba. Hindi ko kailangan maging expert sa bawat services na yan. Pero kailangan ko lang is maging competent sa 4 na bagay. Pag-intindi dun sa problema ng client, pagbuo ng offer, pagpili ng tamang tao para gumawa ng services na yon, at pag-manage ng delivery, yung quality control. Kasi sa totoo lang, sa madaling explanation sa business model na ginagawa ko, kaya ako nabili yung 57 million
billion pesos na bahay na yan is buy and sell lang naman eh. Yun yung simplest explanation. Ayun ang difference ng scalable business sa totoong gustong napapatunayan na kaya niyang gawin lahat. Yun yung pagiging freelancer. Kasi kapag ego ang nagiging driver sa success mo, na gusto mong pangalan mo palagi yung nasa bawat output ng mga ginagawa, hindi ka magiging scalable nun. So ito yung business engine na tumulong sa akin para makabili ng bahay. Pero hindi agency lang ang pinanggalingan ng pera. Hindi isang jackpot na bumili na ng bahay. At hindi lang to nanggaling sa isang viral video at nagkaroon na ako ng kagad ng bahay. So pinagsama-sama lang to na income stream at maraming taon na reinvestment ang dahilan kaya ako nabili yung bahay. Siyempre una yung agency, pangalawa yung education business ko, pangatlo yung social media at content ko. Yung education business hindi ko rin yung plano. Nung pandemic kasi, ispinost ko sa Instagram story ko, yung kinikita ko, syempre bata ako, tapos kumikita ako eh. Tapos, marami nakakita. Marami nag-message sa akin. Sabi nila, bro, paano mo nakukuha yung mga ganyan? Ito na ba ang turuan? Paano ako kumikita? Ayaw ko magturo ng isang bagay na akala ko na feeling ko na ako lang ang kayang gumawa nito. Kaya ang ginawa ko. So, tinest ko muna sa mga kapatid ko at sa mga kaibigan namin. Tinitingnan ko lang kung gagana ba tong business model sa kanila. Kasi ako meron ako experience sa video editing eh. So, sabi ko sa nila, sige nga, try nyo nga kung gagana. Di automatic na kumita lahat. Pero sa mga taong nag-implement, tumanggap ng feedback at hindi tumigil sa rejection, doon na sila kumikita. So, yung mga kaibigan ko at mga kapatid ko is kumikita na sila. So, sabi ko, okay, merong proof of concept na talaga na tong ituro. So, nagsimula ako sa live batches. So, nagbabayad sila para ituro ko sa kanila. So, live pa to. Yung first batch ko is mga nasa 80 students. Tapos yung mga batch 2 is around 100 students. Tapos mga batch 3 is mga nasa 250 students. And then after a few years, umabot na rin sila ng 25,000 enrolled students doon sa training program na binibenta ko. Sa education business na yan, kasi ang binibenta ko is paano kumuha ng clients at paano kumuha ng empleyado at maging middleman. Kaya yun yung binibenta ko. Pero doon sa education business na yun is meron akong bagong lesson na napag-aralan. Madaling bumili ng information para malaman mo kung paano ginagawa. Yan, yes, mahalaga yun. Pero sa totoo lang, mahirap mag-implement. Meron kasing tao na manonood sila ng mga lessons, mga courses, tapos pagkakukuha ng rejection, sasabihin nila, hindi to gumagana. Parang sinabi mo na sarili mo, gusto kong pumayat, nag-YouTube ka, kumuha ka ng coach, nag-enroll ka sa gym, tapos isang araw, nagbuhat ka, pa sinabi mo, shit, di ako pumayat, ayoko na. Scam ang fitness. Parang ganun yung nangyari. Doon ko na-realize na hindi pala sapat yung training at videos. Kailangan din pala ng community at accountability sa isang program. Kaya halos 3 taon namin inayos yung sistema at yung curriculum at hindi na kami nag-accept ng mga students noon. Kasi akala ko dati, ang kailangan kong ibenta is yung information kung paano kumuha ng client at paano mo to i-outsource. Pero nung nalaman namin is yung accountability at community ang problema, inayos namin to for 3 years. At after nun, naging okay naman na at nirelease namin siya in public. Ang tinawag namin dito is MMI or yung Middleman Incubator na tinatawag. So pagdating naman sa bahay, nung nabili ko na yung bahay na yun, ang dami nagtatanong sa akin, kung magsisimula ulit ako from building my house, hindi ko masasabing dream house kasi meron pa akong mas dream house pa. Pero for me, grateful na ako kung ano ang meron ako ngayon. Pero, yun na nga, marami nagtatanong, ano daw ang gagawin ko kapag babalik ako from zero ulit at papagawa akong bagay. Sasabihin ko sa inyo yung 3 rules na hindi ko babaliin. Rule number 1, kung loan ang kukunin mo, personal preference ko na ideally hindi lalagpas around 30% ng reliable monthly household income ang total housing payment mo. Total ang salita natin dito, hindi amortization lang. Isama ang association dues, property tax, insurance, repairs, maintenance, kuryente, furniture, at yung mga unexpected na mga pwedeng masira. Halimbawa, 100,000 pesos ang reliable household income. Kung 60,000 pesos kagad ng amortization, ma-approve ka nga sa loan pero hindi ibig sabihin na magiging komportabling ka. May pagkain pa, meron ka pang transportation, meron ka pang health needs, may emergency, may family responsibility. Tinitignan ng bangko kung kaya mo sa papel ha. Ikaw, tignan mo kung kaya mong hindi sinisira ang buhay mo. Huwag gawing kulungan ang bahay na sinisimbolo sana ng freedom. Rule number 2, tirahan o subukan muna ang lugar. Nag-rent muna kami ng iba't ibang lugar. Tinis namin ang traffic, yung safety, yung baha,
internet, ospital, grocery, at normal na buhay sa iba't ibang mga area. Ang pagrenta bago bumili ng sarili mong bahay ay hindi lagi sayang. Minsan, ang binabayaran mo dito is yung impormasyon para makaiwas ka sa multi-million peso mistake. Rule number 3, bumili based sa buhay mo, hindi sa ego mo. Para sa typical family, personal view ko na ang kailangan mo lang is 150 to 200 square meters. Depende sa dami ng tao syempre at dun sa lifestyle mo. Mas malaking lote, mas malaking maintenance, mas malaking construction cost. Mas malaki, mas maraming lilinisin, mas maraming ayusin at mas mataas na kuryente. At mas maraming space na baka hindi mo naman ginagamit. Bilhin mo yung space na gagamitin mo, hindi lang space na ipapakita mo lang sa ibang tao. Ang kailangan mo itanong sa sarili mo, ilang tao ang titira, kailangan ba ng office, gaano kalapit sa work, sa school, hospital at sa pamilya. Hindi masama ang malaking bahay, masama ang malaking obligasyon na binibili mo para lang meron ka mapatunayan sa ibang tao. Sa next video na gagawin ko is yung totoong house tour na natin. Sa ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung lessons at story ko on how the fact na yung 23 years old dati na nakabili ng bahay, paid in full cash at merong time freedom. Ngayon, alam mo na. At kung digital middleman ang pipiliin mo, may isang bagay kang kailangan malaman bago ang lahat. Gumawa ako ng 1-hour free training tungkol doon. Paano mag-research, paano maghanap ng client, paano maghanap ng empleyado, at ano yung mga pwede mong i-offer, ano yung mga services at mga etc. Binibenta ko tong masterclass na to for 50,000 pesos dati, pero ngayon ibibigay ko sa inyo ng libre. Pero once na napanood nyo na yung video, hindi mo na siya pwedeng ma-replay ulit. One time view lang siya. Kaya kung ako sa'yo, panoorin mo na kagad bago ko pa to i-delete. Ang link ng free masterclass natin is nasa description or nakapin sa comment section or pumunta lang kayo sa social media ko. Yung link na yun is nasa bio ko. Or message me the word free sa mga social media ko at ibibigay ko sa inyo yung link. Yun lang naman. I will see you on the next video.